audiences. Parental guidance is recommended. Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Isang magandang araw po sa atin lahat mga kakampi. Ito na naman po yung likod Penny Codemus. Antabayanan nyo, marami po kami mga trabaho ngayon dito sa ating Trabaho Patrol. Sa ulo ng ating mga balita, Digong kinasuhan ng grave threat. Mga kandidato sa Barangay SK election sa Abra nag-aatrasan na. Pagbibigay ng fuel subsidy pinabilis ni Pangulong Marcos sa 1 buwan. Pagpapatrolya ng Pinas, pinaigting sa pagdami ng Chinese vessel sa West Philippine Sea. Babaeng angkas tinumba sa Caloocan. Caloocan Police, may person of interest na sa pagpatay sa grade 12 student. 774 unit ng bus na bigyan ng special permit sa Undas. 20 taong gulang na estudyante kinuyog patay sa bugbog. Sa kabuuan ng ating mga balita, sinampahan ni ACT Teacher Party List Representative Franz Castro ng kasong grave threat si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasama ang kanyang mga abogado, nagtungo si Castro sa Quezon City Prosecutor's Office upang ihain ang reklamo. Nakasaad sa reklamo na habang nasa burol siya ng kanyang ama noong October 11, ay napanood niya ang episode ng Gikan sa Masa para sa Masa ng SMNI Network na may titulong FPRRD, ibinulgar ang plano ni BP Sara sa confidential fund. Sinabi ni Castro sa reklamo na iniuugnay rin siya ng dating Pangulo sa komunistang grupo. Isa si Castro sa kumukwestiyon sa 125 million confidential fund na ginamit umano ni BP Sara sa loob ng 11 araw lamang ng taong 2022. Sa panig naman ni Dean Antonio Labinia, isa sa lead counsel ni Castro, ang paghahain ng kasong grave threat labang kay Duterte ay historical dahil ito ang unang pagkakataon na ang dating Pangulo ay maharap sa kaso na sa isang local court matapos ang kanyang termino noong June 30, 2022. Ayon pa kay Labinia, kung mapatunayan ng korte sa guilty si Duterte sa grave threat, ay maaring maharap sa maximum na 6 years imprisonment at multang 100,000 piso. Nakatakda namang magtungo sa Abra ang opisyal ng Commission on Election o COMELEC para siyasatin ang pag-atras ng daang-daang kandidato sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, nakatakdang magtungo sa lalawigan sina Executive Director Teofisto Elnas Jr. at ang Deputy Executive Director for Operation Rafael Olanyo upang alamin ang sitwasyon doon at pag-atasan ang mga kandidato na sa 250 na. Umatras ng 250. Paano tayo magdire-diretso sa ating balita? Tayo muna yung magpaalala mula sa ating impilan. High Precision Diagnostics is not just any lab. It is a diagnostic laboratory that is at par with international standards. There are over 20 branches and more than 1,000 medical professionals and staff.
It is the biggest and the leading laboratory that elevates the standards of the industry, catering to 5 million tests per year. They value constant and continuous improvement in their systems and focus on the quality of their results. Because everybody deserves high-quality healthcare. May sakit si Junior? May pera ka bang pampaospital? Miyembro ka ba ng PhilHealth? Pwes, sagot ng PhilHealth ang problema mo. Dahil ang PhilHealth ay mayroong no-balance billing policy at dahil ikaw ay isang sponsored member, siguradong wala kang babayaran sa pagpapaospital sa kahit saang pampublikong ospital, maging si Junior. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 441-7442 o magsadya sa pinakamalapit na tanggapan ng PhilHealth. Minsan ang pag-ibig, online mo pala mahahanap. Ang bagong virtual pag-ibig. One click, you can track your savings. Easily pay for your loans. Even live chat with us. And now, apply for a short-term loan. Ano nga ba ang RA 10022 o Migrant Workers and Overseas Filipinos Act of 1995? Ito ay batas na nakatuon sa proteksyon at pagsulong ng kapakanan ng ating mga kababayang OFW. Bakit nga ba mahalagang malaman ng bawat manggagawang OFW ang mga ito? Dahil ito ay makakatulong upang malaman ang mga karapatan bilang isang manggagawa tulad na lamang ng mga sumusunod. Pagbabawal sa paniningil sa mga manggagawa ng illegal recruitment fees at iba pang panggastos. Malayang paghahanap ng trabaho at paghahanap ng mapapasukang hanap buhay. Karapatan sa laban panghimasok sa pansariling pananahimik. Karapatan sa pamamahinga at paglilibang. Confidentiality at pangangalaga sa mga personal na datos at impormasyon ng manggagawa. Alamin ang iyong bansang pupuntahan at pagtatrabahuhan. Karapatan sa diskriminasyon, malayang pagpupulong at pagsama-sama. Kaya kung ikaw ay may katanungan at nais na ireklamo tungkol sa iyong karapatan, maaaring dumulog sa tanggapan ng ahensya sa mga sumusunod. Ngayong alam mo na ang kalagahan ng iyong karapatan bilang isang manggagawa, huwag hayaan na ikaw ay busuin at ipaglaban ang iyong karapatan. Ingat ka, bayan! Tayo sa ating programa. Sabi nga, pagpapatuloy ng ating programa kanina sa ulat ng PNP Cordillera Administrative Region kay PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. Wala namang umanong pananakot sa nagaganap. Matatanda noong October 18, nakatanggap rin sila ng ulat ng COMELEC na isang kandidato sa pagkabarangay councilor sa Bukay, Abra ang namatay dahil sa pamamaril. Yun ngayon, nakakatakot ngayon, di ba? May nagpapatayan na dahil lang doon. Okay. Ginawa naman ng simple ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbibigay ng fuel subsidy o ayuda sa mga nasa sektor ng transportasyon. Apektado ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Okay? Yung mga naapektuhan daw ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, ayan, pinaiksi na yung subsidy, ha? Tingnan natin mabuti. Ayon kay Energy Secretary Rafael Lotilla, sa halip na 3 buwan, nais ni Pangulong Marcos na gawing 1 buwan na lamang ang probisyon sa fuel subsidy. Sa kasalukuyan, kailangan munang hintayin
ng pamahalaan na umabot ng $80 per barrel ang presyo ng petrolyo sa world market sa loob ng 3 buwan bago magbigay ng ayuda. Ginawa ng Pangulong utos matapos ang sectoral meeting sa Malacanang na kung saan ipinatawag ang mga opisyal ng DOTR, DTI, DBM, DA, NEDA at DICT. Pero nilinaw ng kalihim na hindi ito nangangailangan na buwan-buwan may fuel subsidy tuwing aabot ng 80 per barrel ang langis. Sinimplahan na rin ang listahan ng mga benepisyaryo. Ang DOTR na ang magkukonsolidate ng listahan ng mga naturang benepisyaryo. Dahil sa agresibong pagkilos ng mga Chinese vessel nitong linggo sa resupply mission, pag-iigtingin pa ng Pilipinas ang pagpapatrol sa exclusive economic zone sa West Philippine Sea. Ayon kay Jonathan Malaya, Assistant Director General ng National Security Council, daragdagan ang maritime patrol kasunod ng pagsusulputan ng mga Chinese maritime militia vessel sa Ayungin Shoal, Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal at Sabina Shoal o Escoda. Nitong linggo ng umaga muling nagtangka ang China na harangin ang barko ng Pilipinas na maghahatid ng supply sa Ayungin Shoal. Binangga ng Chinese militia ang BRP Cabra at Unisha May 2. Sa kaugnay na balita, naniniwala rin si Malaya na hindi na kailangang humingi ng permiso o magpaalam ng Pilipinas sa China sa resupply mission nito sa West Philippine Sea. Ang Ayungin Shoal ay sakop ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Samantala, punta natin ang Kamaynilaan. Nagsasagawa ng masusing investigasyon ang Caloocan City Police hinggil sa pagbaril at pagpatay sa isang babae kahapon ng umaga sa naturang lungsod. Isinilarawan ang biktima na nasa edad 30 o 30 hanggang 35 ang nakasuot ng puting t-shirt at pink sa short. Pinaghahanap naman ng suspects na unang kasama ng biktima. Batay sa ulat ni Sergeant Aldrin Matthew Matinig at si si Corporal Ariel de la Cruz na diskubre ang bangkay ng biktima dakong alas 5:30 ng umaga sa 12th Avenue, Barangay 90, Caloocan City. May tama ng bala ng baril ang ulo ng biktima. Nakita naman ito sa CCTV na angkas sa motorsiklo ang biktima ng suspect. Dito ay biglang binaril sa ulo ang suspect ng biktima. Nagsasagawa na ng follow-up operation ang pulisya upang matukoy ang suspect. Magkasama sila, no? Tama? Umabot naman sa 774 unit ng bus ang napagkalooban ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ng special permit para makapaghatid sundo sa mga pasaherong tutungo sa lalawigan sa northern at southern part ng Luzon ngayong panahon ng undas. Ito ang sinabi ni Joel Bulano, hepe ng Technical Division ng LTFRB. Sinabi ni Jason Salvador, Head ng Corporate Affairs and Government Relation ng PITX, na inahanda na sila sa inaasang aabot na 1.6 million pasahero ang dadagsa sa terminal mula peak season sa October 27 hanggang November 6. Nagpaalala
rito ang mga maaga o nagpaalala rin dito ng maaga pa lamang na mag-online booking na sa kanilang website para maiwasan masabay sa mahabang pila ng mga pasahero. May mga help desk din aniya na nakalagay sa PITX at ongoing drug test ang mga driver para sa mas ligtas na paglalakbay ng mga pasahero sa undas at panahon ng eleksyon. Samantala nasauwi ang isang 20 taong gulang na estudyante makaraang makapagtulungang bugbugin ng mga hindi pa nakikilalang salarin sa tapat ng beer house sa Tondo, Maynila, kamakailan. Nantalang ulat ng MPD Homicide Section nasawi sa loob ng Tondo Medical Center dakong alas 4 ng madaling araw nitong October 21 dahil sa tinamong pinsala sa ulo ang biktima na itatago sa alias Randy Binata, nakatira sa barangay 199 Tondo, Manila. Hindi agad ito iniulat ng pulisya ng mga magulang dahil nais pa umano nilang muna na matapos ang kanilang dalamhati bago isailalim sa investigasyon ng pagkamatay ng anak. Itong Oktubre, 23 nang magpakita ang ina ng biktima sa estasyon ng pulis at magbigay ng pahayag. Nabatid na kalalabas lang sa Baluarte Bar ang End Restaurant sa May North Bay Boulevard, Tondo, dakong alas 5 ng madaling araw noong October 20 ng biktima matapos mag-inuman kasama ang ilang barkada nang harangin sila ng isang grupo ng mga kalalakihan. Dito nagkaroon ng girian hanggang sa pagtulungan ng biktima na binagsakan pa ng hollow blocks sa ulo ng mga salarin na agad na tumakas. Naisugod pa ang biktima sa nabanggit na ospital na kung saan idiniklarang siya dead on arrival ng attending doctor. At sa ngayon, patuloy ang investigasyon ng pulisya sa insidente para makilala ang mga salarin at madakip at managot sa krimen ang dapat managot. Yan ang kabuuan ng ating balita sa araw na ito. Tayo ay manghingi ng ulat panahon. Ano na ba ang mga mangyayari ngayon bago mag-undas? Magandang umaga po sa inyong lahat. Nasa gitna na tayo ng ating linggo at narito na ang lagay na ating panahon ngayong araw ng Miyerkules, October 25, 2023. Sa ating latest satellite images, makikita ho natin na patuloy ang pag-iral ng shear line at ito ho magdadala ng mga pag-ulan partikular na dito sa may silangang bahagi ho ng Northern and Central Luzon. Kaya posibleng medyo malaki pa rin yung tsansa ng mga pag-ulan dito sa may bahagi ng Aurora, Isabela, Cagayan at gayon din sa may Northern Quezon. Sa pag-iral naman ng Northeast Monsoon, ito yung hanging amihan, makararanas pa rin ng mga may hinang pag-ulan partikular na dito sa may bahagi naman ng Northern Luzon. Samantala, mapapansin ho natin, merong mga kaulapan tayong namamataan dito sa may silangang bahagi ho sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Mga cloud cluster ito na sa ngayon ho, medyo maliit pa naman yung chance na maging bagyo pero patuloy pa rin nating i-monitor sa mga sunod na araw. Yung nalalabing bahagi ng ating bansa, Visayas at Mindanao, ay makararanas pa rin ng mga isolated rain showers and thunderstorms. So sa kabuuan ho, generally fair weather sa malaking bahagi ng ating bansa. Pero wag pa rin ho kayo magugulat kung meron tayong mga localized rain showers and thunderstorms na pwede pa rin mangyari lalo na sa hapon hanggang sa gabi. Yung iba't iba nating mga regional services division, nagpapalabas ho tayo ng thunderstorm advisory, mga rainfall warning at mga heavy rainfall warning kung may mga namamataan po tayo. Kaya lagi pa rin tayong mag-update sa Pag-asa. So ngayon ho, posible lalong-lalo na sa mga uuwi ngayong long weekend. Sa ngayon, medyo maliit pa yung chance na magkaroon tayo ng bagyo sa pagdating ho ng weekend. At narito ngayong mas specific nating panahon dito sa Luzon, makikita ho natin, malaki yung chance pa rin ng mga pag-ulan partikular na sa may bahagi ng Aurora, Isabela, gayon din sa mainland Cagayan at Northern Quezon. Epekto pa rin yan itong shear line o yung nasa pagitan ho ng mainit at malamig na hangin. Samantala,
Posible pa rin yung mga pag-ulan, dulot naman ng amihan dito sa may Batanes at Babuyan Islands, habang mga pulupulong maihinang pag-ulan ang maaaring maranasan sa may bahagi ng Ilocos at ng Cordillera at nalabing bahagi ng Cagayan Valley. Kaya mapapansin ho natin doon sa mga lugar kung saan nakakaapekto yung northeast monsoon o amihan, ang isang katangian nga niyan ay posible po na less yung chance o less yung mga possibilities ng mga thunderstorm. Iba ho kasi yung katangian ng mga kaulapan kapag ho ang nakakaapekto ay northeast monsoon o amihan. Kaya nga sa lalabing bahagi naman ng ating bansa, dito sa Central Luzon, Mimaropa, Calabarzon at Kamaynilaan at sa Bicol region, inaasahan natin yung isolated rain showers and thunderstorms o pulupulong pag-ulan, pagkidlat, pagkulog na maaring maranasan. Yung agwat ng temperatura natin sa Lawag ay mula 24 to 32, 17 to 24 naman sa Baguio, 24 to 30 degrees Celsius sa Tuguegarao, hanggang 30 degrees naman sa Metro Manila, hanggang 29 sa Tagaytay, at hanggang 32 degrees dito sa may bahagi ng Legazpi. Dito sa Calayan Islands naman, 25 to 32 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa, 25 to 31 degrees Celsius. Generally, fair weather din sa malaking bahagi ng Visayas at posible pa rin yung mga localized rain showers and thunderstorms. Agwat ng temperatura sa Iloilo ay 26 to 32 degrees Celsius. Sa may bahagi ng Cebu ay 25 to 32. Sa Tacloban naman, 26 to 31 degrees Celsius. Malaking bahagi naman ng Mindanao ay makararanas ho ng mga isolated din o pulupulong pag-ulan, pagkidlat, pagkulog. At ang temperatura sa Zamboanga ay 24 to 34 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro, 24 to 32 degrees Celsius. Sa Davao naman, nasa 24 to 33 degrees Celsius. Sa mga maglalayag naman ho sa ating mga baybayin at sa ating mga karagatan, lalong-lalo na sa mga magbabiyahe ngayong long weekend, wala tayong nakataas na gale warning sa ngayon, kaya ligtas naman pumalaot yung mga maliliit sa sakyang pandagat at maliliit na mga bangka dito sa ating kapuluan, pero iba yung pag-ingat pa rin kapag meron ho tayong mga thunderstorms na maaaring magpalakas ng alon ng karagatan. Tingnan naman ho natin yung ating extended outlook, ano mangyari hanggang pag-araw ng Sabado. Makikita ho natin dito sa ating mga major cities, sa Kamaynilaan, Baguio, Legazpi, Metro Cebu at Metro Davao, generally fair weather sa mga susunod na araw hanggang pagdating po ng Sabado. At posible nga, makikita ninyo itong Kamaynilaan at Baguio City, mga isolated light rays. Ibig sabihin, nakikita ho natin na sa mga susunod na araw, posible hong lumakas yung amihan. Yung agwat ng temperatura sa Metro Manila, 23 to 30 degrees Celsius. Sa Baguio, 16 to 24. Sa Legazpi, 24 to 32, habang sa Metro Cebu, mula 25 to 32 degrees Celsius. Dito naman sa may bahagi ng Metro Davao ay mula 24 to 34 degrees Celsius. Ang araw naman natin ay sisikat, ganap na 5:49 ng umaga. So papalit na ho yung ating pagsikat ng araw, habang yung paglubog nito nasa 5:31 ng hapon. Mas nagiging maaga na po, no? At sundan pa rin tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms, kagaya ng ating sinasabi, naglalabas po tayo ng mga thunderstorm advisory at mga rainfall warning sa pamamagitan ng ating iba't ibang mga social media platforms, gaya ng X, sa Facebook, at yung mga update natin via YouTube. At sa mas marami pang impormasyon sa lagay ng ating klima at panahon, maaari tayong pumunta sa ating website pag-asa.dost.gov.ph. At live po na nagbibigay sa inyo ng update mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po. Have a blessed day sa inyong lahat. Okay, balik tayo sa ating balitang halian. At ngayon, tingnan naman natin ito, pinakahihintay nating lahat. Ano po? Ang ating trabaho patrol. Ano bang mga trabaho meron tayo ngayon? Ayan, ang LDS na naman ay nangangailangan ng mga for paper exam daw to date and venue to be announced, Manila and Cebu City po ito. They need advanced scaffolder, basic intermediate scaffolder, deck crew, ENI foreman, piping foreman, electrical technician, instrument pipe fitter, instrument technician, rigging foreman, scaffolding foreman, blaster. Ano nga muna? Hindi ko nakita eh. Electrician, mechanical fitter, rigger, and plater.
Saan pwedeng ipadala ang inyong mga application? Send your updated CV to apply offshore. Ano yun, slash? At lbsrecruitment.com.ph or pwede sa arms.lbsrecruitment.com.ph. Ang LBS ay matatagpuan sa TM Carlos Street Corner, Maria Rosa Street, Ermita, Manila. Susunod natin. Ayan, Renzol. Ang Renzol ay isang job opportunities in Kingdom of Saudi Arabia. Somco is looking for 10 general accountant. Minimum 5 experience as a general accountant, preferably 1 to 2 years abroad. Very good spoken and written English. Bachelor degree in accounting or related program. Apply now. Tandaan po natin na lahat po na pinag-usapan natin ito, ethical recruitment. Absolutely zero fees, ha? You can send your CV sa kayz@rensol.com. Ang Rensol ay matatagpuan sa Unit 305 and 309, 3rd floor, Panorama Building, 825 EDSA, Barangay South Triangle, 1103, Quezon City. Okay, at dito ito, Jerudong International School. LBS pa rin po ito, ha? Red na red, no? Resident House Matron. Ayan. Ito ay sa Brunei, Darussalam. Preferably bachelor degree with nursing background. Benefits, annual leave of 15 days. Shared single accommodation will be provided. Wow, galing. Medical insurance coverage. You can apply sa apply.msd at e/recruitment.com.ph o arms.lbsrecruitment.com.ph. LBS Recruitment from Brunei, Darussalam. Okay, ang Jerudong International School is an outstanding British international boarding school with 1,680 students, ages 2 to 18 years old, from 55 countries, established in 1997. JIS is recognized as one of the best international schools in Asia. It is the premier school in Brunei, Darussalam, Southeast Asia. Jerudong International School offers a British curriculum. Next natin. Kailangan ng resident house matron. Okay, Rensol again. Tama ako? Rensol is looking for 15 IT technician. Kailangan daw may minimum 5 years experience. With experience in hardware, software, and networking, very good spoken and written English. Bachelor degree in information technology or related programs. Apply now. Send your CV to kayz@rensol.com. Ulitin natin, ethical recruitment po. Wala po kayong babayaran ni singkong delay. Next natin, one-day recruitment. They need civil works specialist company in Canada. Paborito ko to, IPOMS. We will accept walk-in applicants. Application from 8 a.m. to 12 noon daw. October 26 tomorrow. That's for tomorrow. May young and energetic, of course. Nagtatrabaho kaya energetic, hindi ka antok-antok. High school graduate, ALS certified. Ano ba kailangan nila pala? Heavy vehicle, electrical mechanics, and truck painters. 3 years of current experience, acceptable employment gap in the
same job position is from November 2022 to present. Basic English with 4-wheel drives license valid for more than 3 years. Okay lang yun, of course, with have passport valid for 3 years. NBA clearances with no records on file, o no derogatory records on file. Yan mga dapat remark. SSS employment history. Tama ba SSS? Foreign police clearance and payo certificate. Okay, punta po kayo sa may IPAMS building, 723 Aurora Boulevard, New Manila, Quezon City. Next. For Canada yan, ha? Perido International Resources Incorporated na matatagpuan sa Unit A and B, 1845 Dian Street, corner Boyle Street, Palanan, Makati City. Ano mga kailangan? Papa John's Pizza, Kingdom of Saudi Arabia. Gusto ko yung Papa John's, ang laki yan. Kitchen worker, kailangan nila ng balalaki. 15, ha? Kailangan nila 15. With at least 2 to 3 years experience in fast food, casual dining restaurant, accept HRM fresh graduate. Interested applicant, please email the following requirements to Evelyn_Perido@yahoo.com or mobile number 0917-154-7305. Ano mga kailangan? Payo certificate, e-registration, updated detailed CV, resume with pictures, job qualification in a Word format. Terms of reference, saka yung Form 137, employment certificate, training certificate, passport, and vaccine certificate. Okay? Next natin, iQuest. Okay, iQuest ay kailangan nila ng mga factory worker technician. Walo lang? Okay, so scan QR code yan sa baba. You apply now. Yan, QR code lang yan. Scan QR code and then doon po kayo mag-a-apply. Ha? Ayan. At meron sila sa Manila. You can go to Unit 302 hanggang 305, 410, Barre Mansion. #1679A Mabini, corner Mabini Street, Malate, Manila. Sa Cebu, nasa Colon sila. Pangasinan, nasa Galaxy Prime Building, 543C, Tampuac, District, Dagupan. Next natin, absolutely free, ha? Ano lang po yan. Okay, September Star. Kailangan nila ng mga registered nurse qualification for male and female. Must be a registered nurse. Must be NCLEX passer. Must have at least 2 years minimum of experience in all areas. Send your resume to sepstarinc@yahoo.com. Yan. You can call 02-791-67365. Nasa may Dian din po siya. Dian Street, Barangay San Isidro, Makati City. At syempre ang Delta Bear, they need 100 female cleaners in Saudi Arabia. Ito ay nasa Unit D, second floor, Miramonte Building, 53 Senator Hill Puyat Avenue, corner Ross Boulevard, Pasay City. Pag nakita niyo yung landmark na Camel Appliance Buendia, Pasay. At ito ay next to Shell Gas Station Buendia. Ang owner, Margie Socorro Sacote. Next! Ang ating kaperahan. Magkano ba ang palit piso ngayong araw na ito? Tingnan nga natin. Ayan. Sa US dollar ay pumapalo sa 56 pesos and 83 centavos. Almost 57. Ang British pound ay 60.26 pesos. 60 pesos and 26 centavos. Australian dollar is 36 pesos and 28 centavos.
Canadian dollar is 41. Ito, ang baba ng ano ngayon. 41 pesos and 35 centavos. Mas mataas pa ang Singapore dollar ngayon. 41 pesos and 56 centavos. Ang Swiss franc ay pumapalo sa 63 pesos and 64 centavos. Halos 12 naman sa Malaysian ringgit. 11 pesos and 89 centavos. Japanese yen ay 0.3793. Yan ang ating balik pera. Yan ang ating palit pera sa araw na ito. At tingnan natin ang ulat ng ating kasakatotong Jeff Balsa. Well, you'll see a lot of friendly faces and people, and you'll get to try out our different types of food that I'm sure you'll enjoy. So please come on over, try the hottest city in the Philippines, Tuguegarao. Come on over. Ayan yung Tuguegarao na pinuntahan ng ating kasamang, sino yon? Si Jeff Balsa, katotong Jeff. Ngayon, ito naman si Lieutenant Colonel Gatan. Okay? Chief of Police ng Tuguegarao City, si Sir Gatan. General Colonel? Lieutenant Colonel Gatan. So, sir, magtatanong lang po ako about sa peace and order dito sa Cagayan. Yes po, regarding po sa peace and order dito sa Tuguegarao City, as of now po, generally peaceful po ang ating city. I'm already 1 year and 2 months dito sa may Tuguegarao as a Chief of Police, and ever since po, peaceful po ang Tuguegarao. How about naman po sa mga nababalita natin sa buong Pilipinas yung about sa drugs? So how about naman po dito sa Tuguegarao natin? Regarding po sa drugs, hindi po kami tumitigil sa pagkandak po ng anti-illegal drugs operation. So recently lang, last Friday, meron kaming simultaneous na search warrant sa mga drug personalities na medyo malaki. So we have confiscated po na maraming drugs and worth more or less 1.5 billion. Okay. So, okay. Sir, salamat po sa inyo, ha? Okay, ayan, peace and order sa Tuguegarao. Aba, ay okay naman daw, maganda, no? Pero ang droga, hindi daw masyado, no? Wala naman, ano? Okay, at syempre, dakuha naman natin ang ating palasyo. Ano nga ba mga issue dyan? Sa atin, sa pamamagitan po ng RTBM, ang ating Pangulong Marcos. Beyond building better from the pandemic and for resilient communities, the world needs a transformative agenda to bridge divides, address inequalities, and foster growth that carries everyone forward. We look forward to vigorous engagements on key issues that bear on the future of our communities, including food security, health, education, climate action, decent work, digital transformation, and disaster risk reduction. The UN SDCF brings with it not only the legacies of the Philippines' constructive and long-standing engagement with the United Nations. It also signifies our role in shaping more inclusive and effective multilateral institutions that embrace and bring tangible results to us all.
The UN SDCF brings with it not only the legacies of the Philippines' constructive and long-standing engagement with the United Nations. It also signifies our role in shaping more inclusive and effective multilateral institutions that embrace and bring tangible results to us all. I look forward to hearing many more success stories of the Philippines' UN partnership under this cooperation framework. Okay. At tayo ngayon ay magpaalala mula sa ating himpilan. High Precision Diagnostics is not just any lab. It is a diagnostic laboratory that is at par with international standards. There are over 20 branches and more than 1,000 medical professionals and staff. It is the biggest and the leading laboratory that elevates the standards of the industry, catering to 5 million tests per year. They value constant and continuous improvement in their systems and focus on the quality of their results. Because everybody deserves high-quality healthcare. Magandang balita. Sincerity Cafe and Restaurant ay matatagpuan sa iba't ibang lugar sa Kamaynilaan tulad ng 519 Quintin Paredes Street, Binondo, Manila. Meron din tayo sa May Banawi Street, Barangay Manresa, Quezon City. At meron din tayo sa ground floor, Lucky Chinatown Mall sa May Binondo pa rin. At meron din tayo sa Little Baguio San Juan, Robinsons Magnolia, Quezon City, and SM Mega Mall, Quezon City. Ayan, masarap na pagkain. Ayan, punta tayo sa Sincerity. Stop na rin recording kasi kumakain nga naman siya. Diba? Okay, at syempre, pagkatapos ng kumain, syempre, you need to drink water. Ang Absolute Pure Distilled Drinking Water ay may pang-family pack at may pang-personal pa. So, bili na tayo ng Pure Distilled Drinking Water. Absolute. Mabili yan. Yan. At syempre, ang ating flag carrier ng bansang Pilipinas, ang ating Philippine Airlines. Ayan, maraming salamat. And of course, ang ating Philippine Embassy sa Tel Aviv, ayan po yung number, hashtag positive 972-5446-61188. Ayan. Ayan po ang kabuuan ng ating balitang halian. Maraming pong salamat. See you tomorrow.